tinatanong ng kanyang mga kaibigan na mga ibang lahi, why is the Philippines is very dirty? Why? Tell me. Why Manila Bay is so dirty and yucky? Tell me about it. Para makita naman ng ating mga kababayan na kapwa Pinoy na nakatira na sa malayong lugar, hindi na nakakauwi, na yung Manila Bay noon na sobrang basura, sobrang karumal-dumal at karimari-mari ang itsura. Noon, ikinakahihiyan niya na maging Pinoy siya. Noon, ayaw niyang aminin na Phil-Am siya. Noon, ayaw niyang aminin na dugong Pinoy siya. Dahil nakatira siya sa Amerika, sa US, sa Europe. Kasi tinatanong ng kanyang mga kaibigan na mga ibang lahi, why is the Philippines is very dirty? Why? Tell me. Why Manila Bay is so dirty and yucky? Tell me about it. Ano ba ang gusto nyo mga kababayan? Ang mga korap na mga leader, ang mga korap na walang ginagawa, puro binubulsa lang ang mga pera ng bayan, o yung mga leader na ginagawa ang kanilang mga tungkulin para pangalagaan din ang kalikasan. Hindi lang yung kanilang mga iniisip, mga kotse nila, buwan-buwan, papalit-palit ng kotse, Pajero, Porsche, Ford. Ganyan ang kanilang mga binibili mga kababayan. Ganyan yung iba. My life, the price, it's hard. In Manila Bay, I love the new Manila. Iba ibubulsa na lang sa kanilang mga bulsa na punong-puno na ng barya. Pating nguso nila punong-puno na sa sobrang taba. O tignan nyo ngayon mga kababayan, isang pinuno ang nagmalasakit mula sa baba, mula sa kanilang pagsisilbi. O, ito ang nakita nyo. Malinis sa Manila Bay mga kababayan, mula dulo hanggang doon. Mula sa taas, mula sa baba, malinis. Basta pag napanood lang ganyan na dati yan ganyan na noon yan, ganyan na talaga yan. Hoy, sabihin pa sa akin. Hindi nyo kasi alam mga kababayan, wala kayong alam sa mga sinasabi nyo. Wala kayong alam sa mga tungkol dito. Kung kasama ko kayo noon, mula noon na nagsimula ang paglilinis, sasabihin nyo, Esme, tama ka. Tama lahat ng sinasabi mo. Madumi pala yan noon. Pinabayaan pala ng mga nakaraang administrasyon yan. Mga nagpayaman lang pala sila. Puro pala sila noon. Puro buraot sila noon. Yan, good morning po mga kababayan. Ito po tayo sa may yacht club. Mababa masyado itong dagat ngayon. Low tide na low tide. Kita nyo naman yung buhangin nag-adjust na po siya. Napakalawak na po itong nakikita nating dalampasigan na ito. Talagang it feels like province kabayan. Mas malinis pa ito sa probinsya. Kung titignan po natin dito, may isang plastic na basura, malinis, walang nakalutang. At nandun na yung mga DPS natin mga kababayan, no? Ayan si sir. Sir, nasaan na yung umang, sir? Nasaan na yung umang? Wala, hindi nyo na makita. Nung nakaraan kasi mga kababayan, yung umang, nakausap ko siya. Nandito ba kayo nun, sir? Nung nandito yung umang, nakakwentuhan ko, di ba? Ayan si sir, natutuwa siya kasi yung umang, nakakwentuhan natin ng matagal. Ang daming isda.
At ayun yung ating mga pwersa ng DPS Mandaragat nandoon sa dulo. At itong bangka na ito ready na naman sa paglalambat mamaya. Alam niyo naman yung mga tao dito sa Manila Bay, talagang sila po yung umaasa sa mga laman dagat dito. At yung mga isda dito mga kababayan, naglalaro talaga. Dumating pa ako, lalong natuwa sila mga kababayan sapagkat nandito na naman ako. Yung aking boses nagmisto lang musika sa kanilang pandinig. Kaya tignan mo, habang naglalaro nakatingin po sa akin. Sabi nila, yan na naman si Esme TV ko. Akala mo nagrarap Ganon sila mga kababayan. So ito, tignan nyo. Nakita na natin itong mga bato. Dahil bumaba yung tubig talaga mga kababayan. Mula doon talagang ibang-iba na itong yacht club na ito. Ipaintindi sa mga ayaw talaga hindi maka-get over sa pagbabagong ito. Kaya mga kababayan, lagi po tayong mag-a-update kahit anong mangyari. Hanggang dulo ito, susuporta po tayo sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kaya yung mga dyan, nako, malapit na namang mag-trending itong Dolomite Kabayan. Nagdadagsaan na naman yung mga truck-truck na buhangin sa dulo. Sa susunod, mga Dolomite na yan. At ngayon, mga black sand muna. Alam nyo naman yung proseso ng paggawa ng rehabilitation ng Dolomite. Habang inaayos, tinatabunan muna ng mga galing porak ng mga buhangin, saka lalagyan ng Dolomite sa dulo mga kababayan. Panoorin nyo yung aking vlog kasi makikita nyo na po yung mga makinarya dyan, nakaredy na po, nakahulma na, pati yung mga diver natin inaayos nila yung bakal sa ilalim po. Masyadong mababa ngayon sir yung tubig. Kitang kita na dito mga kababayan Nakakapaglakad na ako dito. Gaya po nung mga nakaraang taon. Dito ho tayo naglalakad, naglilinis po tayo dito at puro basura noon. Ngayon kitang kita mo na yung seawall, yung mga bato na nandito, yung mga boulders na yan. Maganda pala pagka makikita mong nakalahad yung buhangin. Kitang-kita mo rin yung mga bangka dito mga kababayan. Ito yung nagsisilbing pinakadaungan ng mga bangkang pangisda dito. Kinekwento ko lang ito mga kababayan para makarelate yung mga wala pang idea tungkol sa mga kwento dito sa Manila Bay. Nung mga nakaraan talaga mga kababayan, abangan nyo kasi magkakaroon po tayo ng year-end ng rehabilitation. Ano bang simula ng rehabilitation? Ano bang itsura noon? Ikukumpara natin ngayon para ma-appreciate nyo po yung nangyaring changes dito sa Manila Bay. Na puro basura, puro kalat ng tao, puro bahay dito, puro ano-anong mga problema na nakaka-stress yung makikita. Para sa mga mga wala pong kaalaman o idea sa mga kung saan ang galing itong Manila Bay, ikukwento ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo isa-isa para maramdaman nyo po talaga yung nararamdaman ko ngayon bilang inyong lingkod na nakasaksi po ng halos 2 taon na paglilinis. Mararamdaman nyo mga kababayan yung aking nararamdaman na kasiyahan. Kasi alam niyo naman yung iba mga kababayan, pag walang kaalam-alam, basta pag napanood lang ganyan na dati yan ganyan na noon yan, ganyan na talaga yan, hoy, sabihin pa sa akin. Hindi nyo kasi alam mga kababayan, wala kayong alam sa mga sinasabi nyo. Wala kayong alam sa mga tungkol dito.
Kung kasama ko kayo noon, mula noon na nagsimula ang paglilinis, sasabihin nyo, Esme, tama ka. Tama lahat ng sinasabi mo. Madumi pala yan noon. Pinabayaan pala ng mga nakaraang administrasyon yan. Mga nagpayaman lang pala sila. Puro pala sila nun. Puro buraot sila nun. Yung mga binabayad natin na mga buwan-buwan na taxi, ibinubulsa lang pala. Napakadumi pala ng Manila Bay noon, Esme, tama ka pala. Akala ko kasi, puro ka lang kwento eh. Puro ka lang ano eh. Puro ka ano talaga, Esme, akala ko lang eh. Pero, kasama pala kita noon eh. Kaya, naniniwala na ako sa'yo dahil madumi pala talagang Manila Bay noon. Hindi gaya ngayon, no? Tignan mo ang dalampasigan, no? Hindi na po kailangan ng puting buhangin na laging pinag-aawayan ng taong bayan. Lalo na po yung mga puro kontra, lagi silang sumasalungat, wala nang pagbabago ang Manila Bay, hindi na yan mababago. Lagi ng basura yung makikita natin. Ganyan ang kanilang mga bukang bibig, mga kababayan, na ayaw nilang suportahan itong paglilinis. Ayaw nilang gampanan yung kanilang mga trabaho bilang mamamayan ng Pilipinas. Ayaw nilang suportahan ng gobyerno. Tignan nyo ngayon ang nangyari, mga kababayan. Sino bang ayaw nang makakitang malinis ang tubig na dumadaloy o rumarampa sa dalampasigan, mga kababayan? Na noon ay puro basura. Puro basura yung makikita mo na umaalon ngayon, mga kababayan. Umaalon yung dagat kasama yung mga isda. Kala mo umaawit, rumarampa. Akala mo ng mga model, mga kababayan. Tignan nyo ngayon ang dalampasigan. Dahil sa effort ng gobyerno natin at lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy ang maintenance ng paglilinis. Halos 2 taon na po ang nakakaraan, mga kababayan, mula simulan ito. Tignan nyo ngayon ang changes. Napakaganda. Napakagandang pagmasdan, lalo na sa umaga. Lalo na pagparating na ang simoy ng hangin. Galing sa laot, papasa akin. Akala mo, jowa na miss ka na at sobra kang yakapin. Ganun po yung nararamdaman ko, mga kababayan, yung aking description dito na pagpapaliwanag. Ang ating gobyerno na nagmalasakit sa ating kalikasan ng Manila Bay, iisa yan sa mga likas na katangian na magandang leader. O, ang hindi lang naman sumasang-ayon, yung mga ayaw nito. Yung mga gusto ng basura, puro kung ano-ano nilang nakadumihan yung makikita, yun yung mga gusto nila, mga kababayan. Pero yung ganito ayaw nila. Pero pag nandito sila pa yung unang magse-selfie, uunahan pa ako. Sarili kong bayan ang aking binablog. Sarili kong bayan ang aking pinapakita. Para makita naman ng ating mga kababayan na kapwa Pinoy na nakatira na sa malayong lugar, hindi na nakakauwi. Na yung Manila Bay noon na sobrang basura, sobrang karumal-dumal at karimari-mari mga itsura. Noon, ikinakahihiyan niya na maging Pinoy siya. Noon, ayaw niyang aminin na Phil-Am siya. Noon, ayaw niyang aminin na dugong Pinoy siya. Dahil nakatira siya sa Amerika, sa US, sa Europe. Kasi tinatanong ng kanyang mga kaibigan na mga ibang lahi, why is the Philippines is very dirty? Why? Tell me. Why Manila Bay is so dirty and yucky? Tell me about it. Sasabihin ng Pinoy, I don't have the idea, my friend. I'm not a Pinoy. Ililihim pa kita sa kanyang kutis mala Pinoy mas maitim pa sa akin Pero nung nakita niya na malinis na yung Pilipinas, yung Manila Bay, oh, is that my country? That's my country, bro. My friend. Please visit my home. Gaganon po.
Manila Bay is so beautiful now than ever before. Gaganon siya, tuwan-tuwa siya. Because I watch Esme TV ko, you know. I noticed that Manila Bay is very clean now. No garbage floating on the river, on the water. I just saw the beautiful faces of the fish and the talakitok and so forth, mga ganon. I saw the umang crawling on the sand, mga ganon-ganon pa siya, oh. And I appreciate that. Kaganon pa. Kaya napapadance rebo, napapasayaw ng El Bimbo eh. Napapakanta siya eh. Napapakanta ng parang kanta ni sino ba ito? Ni April Boy. Napapakanta siya na, wow, eto na ang aking bayan, mga ganon. Napakaganda na ang aking bayan, mga ganon.